Pag naghari si Jesus sa buong mundo, doon pala magkakaroon ng tumpak at ganap na kapayapaan. Tandaan po ninyo yan, magkakaalyado ngayon, bukas magkakaaway na sa politika, hindi po ba? So, meron pong kaming world leader na mangangako ng peace. Ito po ay Antichrist. Ito po ay darating mula sa Europe. Okay? At ipapakilala siya ng isang taga-Israel na kung tawagin ay Bula ang propeta, yung false prophet. Matutupad pong lahat ng yan. Okay? At ito pong Antichrist magmumula po sa UN, okay? United Nations, pero siya po ay taga-Europe. Kaya ang tanging pinagpapasalamat ko na lang sa God of Gods na si Jesus ay hindi natin mararanasan yung kanyang presensya. I mean, yung presensya ng Antikristo. Never natin yung mararanasan dahil irarapture na po tayo. Ngayon, nakita po ba ninyo ang kapayapaan ay si Jesus? Meron pong nakalagay sa Bible, sabi niya, "My peace I give to you." Okay? Not as the world gives. But, inulit niya, but, tandaan niyo to ha, but my peace I give unto you. Inaalok niya na yung peace. Okay? So, paano matatanggap ng isang tao ang peace? Only by believing in the Son of God who loves us and gave Himself for us. Yun eh. Alam nyo, isa lang susi. Kumbaga yung kling, yun. Maniwala. Wala nang ibang paraan para maligtas. At ang kagandahan dito, hindi ka lang maliligtas sa kaluluwa mo. Mahangin po ngayon, ano ba? Maliligtas din ang iyong health. Maliligtas din ang iyong salapi. I mean, pagpapalain ka lalo. Jesus loves to bless us in a way beyond na kaya nating isipin. Halimbawa, akala mo lang pwede kang i-bless ng ganito, ng ganyan, pero Jesus wants to bless you with something na higit pa doon sa hinihiling mo. Okay? Alam ko ba ninyo pag natapos na po yung 7 years, second coming na po, di ba? Tayo po, maganda pa nito. Darating din po tayong kasama ni Jesus. Tayo po yung mga nasa likod niya. Tapos, magkakaroon po ng gobyerno ang Panginoong Hesukristo. Literal government headquarters in Jerusalem. Hindi ko lang po alam kung ano ibibigay niyang mga task sa atin. Pero maghahari tayo ng 1,000 taon dito. Siyempre, our world leader, yan, during the time, heavenly leader, world leader, pabahala kayo. Ang pangalan niya, Jesus Christ. Napakaganda. Yan ang pinakamapayapang gobyerno, and the government shall be upon His shoulder, sabi niya. Yung hulang yun doon sa part ng Isaiah, hindi pa natutupad. Sapagkat yun matutupad pa lang sa after the Great Tribulation, second coming niya. Pero hindi naman yan ang topic natin. Ang topic natin dito, you want peace? I mean, real peace? Go to Jesus. Dahil siya lang ang tanging makapagbibigay ng kapayapaan sa atin. Okay? So, ngayon po, nakikita po natin iba na ang takbo ng daigdig. Okay? Ang mundo pasama ng pasama, hindi po pabuti ng pabuti. Okay? Nakikita natin mga bata pa lang, nadismaya ako sa nabasa ko sa Facebook. Meron daw isang bata na hindi binilihan ng iPhone 15 Pro Max ng kanyang tatay. Sa Amerika po to. Nung sinabi ng tatay niya, "No, we don't have money for that as of the moment." Alam mo, sabi ng bata sa tatay niya, "Hey, you are ruining my life." Kalain mo, hindi ka lang binilihan ng iPhone 15 Pro Max. Sasabihin mo sa tatay mo, sinisira mo ang buhay ko. Ano yun? I mean, what kind of society meron tayo ngayon? Well, it's a society na inihula na ng banal na kasulatan noon pa man. It's a society na dapat obserbahan. Bigyan ng atensyon, bigyan ng focus. At tayong mga born-again Christians lamang po ang kasagutan sa buong mundo. Sapagkat tayo ang mga kamay at mga paa ni Jesus.
para iparating ang mensahe ng kanyang pag-ibig. Mag-subscribe ka na, click the notification bell, share this video, share Jesus. Thank you.